Hello po, nag-aaral ka na naman, no? Sipag talaga, grabe. Ayun, so itong video na to is yung Tagalog version po nung in-upload ko po nung una. Yes po, same lang po sila. Ito nga lang po ay Taglish. Kasi sa na-experience ko po sa mga tinututor ko po ay Taglish po talaga yung mas preferred po nila. Ako po ay nag-upload lang po ng English para sa mga sanay po, no, ating mga Englishera people, Englishero kababayan. Okay po, without further ado, tara na, diretso na tayo sa lesson na. So, ang lesson na to ay tungkol ulit dun sa general chemistry na ililink po natin sa pharmacology. And ako po si Professor P. Welcome to Yellow She Pharmacy Tutorials. Okay, let's start na po tayo. Unang-una, napaka-importante talaga malaman ng basic anatomy ng atom. Ngayon, madali lang naman, promise, papadalin ko to sa inyo, ha? Ako, kayang-kaya mo yan, kayo pa. Ayan, yung plus sign na yan sa gitna ng atom, yan ay proton. Kita niyo na in-emphasize ko yung letter T. Positively charged ang proton. Sila ay positive charge po, ha? May isa pa. Ito ay neutron. Yes po, yung parang Jimmy Neutron, no? Ay, charot lang. So, itong neutron na to, nasa pangalan naman, neutron, neutral, ibig sabihin, wala po siyang charge, hindi po siya positive, hindi din po siya negative. Okay po, siya po ay walang charge. Zero po. No charge. Neutral. Ito ay no charge. Ngayon, ito pong dalawang ito ay nakikita po sa gitna ng atom. Ang tawag po doon ay nucleus. Okay? So, ang proton at neutron ay nakikita po sa nucleus ng atom. Nucleus. And binura ko na po yun, ha. Kasi po, hindi lang po yun ang laman ng atom. Bale, may proton po, may neutron, tapos meron tong orbit na ganyan. Yan. Ito ang kanyang first sub-level. Mamaya po natin pag-uusapan yan ng mga quantum numbers natin. Ito po ay yung second. Ito po ay yung kanyang third. So, kung napapansin niyo po na dumadami yung orbital, parang lumalaki yung atom, no? Oo, totoo yan. Tama ka dyan. Magandang observation yan. Gagamitin po natin mamaya. Okay? So, ditong orbit na yan, so parang solar system lang, dyan po nakikita yung mga planeta pag pinag-usapan po yung solar system. Pero ngayon po, pinag-usapan po natin ay atom. So, dito po natin nakikita ang electrons, okay? Maglagay po tayo ng electron sa bawat orbit. Ayan po. Ngayon, ang electrons, ayan po ay negatively charged naman, okay? Ayan po ang kanyang abbreviation, letter E na may parang negative na ganun sa taas. No, madali lang yan. Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo yan eh. Okay? Ito nga lang, pag nasa pinakalabas na, ang tawag na dyan ay valence electrons. Okay? Valence electron, ganon. Valence electron. Ayun, natapos na natin ang anatomy ng atom, di ba? Ang bilis lang, madali lang. Ang next naman po, yung 4 quantum numbers. O, huwag masyado ma-intimidate sa pangalan. Ano lang yun, address lang na electron, ha, sa atom. Which is, actually, yung 4 quantum numbers na yun ay sobrang unique sa bawat electron. Yes po. Ayan natin pag-usapan. Murahin ko na po ito, ha? Pwede naman po kayo mag-screenshot, no problem. Okay, so let's proceed to the 4 quantum numbers na po. Ito, ginawa ko ng medyo maliit na version po, no? Kasi ang importante naman po is yung description. Lalo na po yung mga keywords po ng quantum numbers na po pakaialala po nun. Pati po ang kanyang symbol, okay? Madali lang naman, promise na po. Kayo pa. At nandito ako, hindi ko kayo papabayaan, ha? Okay? So, tulad din na sabi ko kanina, ito nakikita nyo yung n equals 1, n equals 2, n equals 3, at n equals 4 na parang mas lumalaki, no? Pag maraming orbit ng isang atom. Which is tama po kayo. Ayun ang gusto kong tandaan.
Tandaan nyo po na ang size, ang n equals 4 na yan, mga ganyan, n. Ang tawag naman po dito, maglagay po tayo ng numbering, no, para hindi po tayo malito. Number 1, tawag po dyan ay principal quantum number. Ginawa ko na lang pong hashtag ha, para po hindi masyado matagal magsulat. Okay po, so dito sa principal quantum number, pakialala na lang po talaga, size. Nako, size matters. So ito pong size na yan, yung principal quantum number, yung nagde-determine po ng size ng atom. May pruweba po ako. Okay? Kanyang symbol po is N. Tapos na tayo sa number 1. Dali lang yan. Number 2 po tayo. Nilagay ko na lang ng color green. Sa number 2, gusto ko po maalala nyo po yung azimuthal and angular. Naku ma'am, medyo medyo iba ng pangalan. Okay lang yan. Azimuthal. Ayan. Or angular. Baka nagtataka kayo ha? Professor P, bakit ganyan yung letter L mo? Parang OA. Kasi gusto ko ipaalala sa inyo na yung letter L po yung kanyang symbol. Yes. Okay? So, ang azimuthal po, ayan po ang nagde-determine ng kanyang shape. Shape. Diba? Alahin nyo na lang na ang pangat ng pagka-letter L ko. Sabi, mama, ng shape ng letter L mo, napakalaki. Diba? Naalala mo? Tapos ang kanyang symbol ay ganyan. Letter L yan ha. Hindi yan ribbon. Baka nagtaka kayo Judge nyo ko. Charot. Number 3. Number 3 na agad tayo. Sabi ko, 4 lang ang quantum numbers. Meron na tayong principal. Yan po ang size, letter N. Azimuthal, yan po ay shape, letter L. Number 3, meron po ba sa inyo may alam? Mga nagre-review na po dyan? Okay lang, Yun naman importante, nandito po tayo para matuto. Number 3, meron po tayong magnetic. Okay? Sa magnetic, dyan na po madedetermine yung orientation ng orbital. Tapos, ang kanyang symbol is ML. An ML. Siguro pwede mong isipin dyan para matandaan mo. Naglalaro ba kayo ng ML? Ako kasi hindi. Pero napapansin ko yung mga kaibigan ko naglalaro ng ML. Magkadikit lagi. Parang, diba, magpartner magkadikit. Magnetic. Parang magnetic yung dalawa. Pag nalaman lang na nag-ML ka, dikit-didikit na sa'yo. Laro tayo ganito. Pwede yung paraan na matandaan nyo. Pero kung may numunit sa'yo, no problem, ha? Yun lang ay way ko na para mas maalala nyo po. Okay? Number 4. Kita pa ba? Pasensya na, laki ng sulat ko Laki ko kasi. Magnetic, okay? So may principal na po tayo, azimuthal, magnetic. Ang next po ay yung spin, yung kanyang pag-ikot, ha? Ikot. Diba? Yung spin. Rock. Ganon! Spin me around. Wait lang, nahilo ako. So, ito pong... Nahilo ako. Number 4 ay spin. Okay? So, natatanungin nyo, Professor, anong spin? Alin dun? Ang daming kang sinabi dyan. Proton, neutron, electron. Okay po, mga pharma babies ko dyan or kung sino man po nanonood na nag-aaral mabuti ngayong oras. Ang spin po dyan is yung electron po. Yes. Kasi ang electrons po natin, actually, hindi sila nakaganyan lang, no? Hindi po sila statue. Minsan, naakyat, minsan nababa, minsan counterclockwise, minsan pag ganun. Ayun po, kailangan niyo pong tandaan. Okay, so may plus dito, 1/2. Pag plus 1/2, makikita niyo pag plus, ibig sabihin nasa taas. Up. We're going up! Baka na kayo dyan ha. Sabihin niyo, laos na yan. Ma'am, ayoko na. Tama na. Okay, so, ayan po, ang 1/2 ay up. Pag may plus. Okay? Tapos, kapag negative 1/2 naman, yan naman po ay pababa. Ang electron po, ang ikot niya, pababa. Okay po? Okay, very good. Very good.
Teka lang, parang may nalimutan po ako dito. Gusto ko lang po sana i-emphasize yung part na azimuthal po, no? Baka po kasi tanong sa board exam. Or sa mock boards nyo po, no? Iibura ko po muna to, okay lang? Pwede po kayo mag-take ng screenshot, okay? Oh. 1, 2. Okay na po. Okay. Screenshot na, burahin ko na po ha. Okay po, nabura ko na po yung 4 quantum numbers. Ngayon po, i-discuss po natin yung sa azimuthal po, no? Kasi baka nga po lumabas sa mga board exam nyo po or sa mock boards. Or simply, ano na po, baka curious po kayo, ano ba yung, ma'am, SPDF dyan sa periodic table namin? O, eto na. Azimuthal, angular, ito po ang nagdetermine ng shape, letter L. Ngayon po, dito po tayo sa shape mag-focus po, no? Bahin ko lang po yung kulay. Okay po. So, meron po tayong SPDF. Okay? S. Ibig sabihin po ng S ay sharp. Okay? Sharp. Pero feeling ko di naman lalabas sa board exam yan. Ang pwede pa yung shape. Yes. Yung shape po nung mga SPDF. So, S, sabihin sharp, sphere. Madali naman po tandaan. S, sharp, sphere. S, S, S. O, puro S. May letter P pa, di ba? Okay. Sunod po natin ay letter P. S, P. Ibig sabihin po ng P ay principal. Okay? Ngayon, according po sa ating mga scientists, ang shape daw po nitong principal ay parang dumbbell. Ngayon, advance ko na po, pasensya na sa drawing ko. Hindi siya magmumukhang dumbbell. Ayan, ganyan siya. Parang infinity nga eh. I love you for infinity. Ala, actually mukha siyang bra. Pasensya na po. Pero, makikita nyo naman po yan siguro sa textbooks nyo or sa internet para mas accurate po. Pasensya na sa drawing. Ayan. So, dumbbell daw siya, tapos merong PX, PY, and PZ. Pero di na natin masyado ito i-cover, no? Kasi parang pang chemist na yan. Okay. Sunod po natin ay D. Ibig sabihin po ng letter D, diffuse. Okay? Ngayon po sa diffuse, ang shape niya daw po ay parang 4-leaf clover according po sa mga chemist and sa most textbooks din po na nagsasabi. Ganito daw po ang itsura. Ayan. So, infinity. Isa pang infinity. Pwede nyo na lang po tingnan din sa net. Okay. Para mas ma-visualize nyo po. No? Last one. F. F. Ibig sabihin po ng F ay fundamental. Ngayon, unfortunately, mga pharma babies ko, hindi ko na kaya drawing yan. Hindi naman sa pangit, pero complex daw po kasi siya. Complex. Okay? Complex na pong kanyang shape. Hindi na po talaga natin ma-cover up yan, mga kapatid. Okay? Pwede po kayo mag-take ng screenshot po, no? Oh, screenshot na. Kaya na? Very good naman, no? Nag-aaral mabuti. Papasaya ng board exam. Okay, nabura ko na po yung azimuthal, pati po yung SPDF. For now, pag-usapan na po natin ang ions, cations, and anions. Okay po? Dali lang po yan, promise. Pinasosyal lang nilang mga names. Ang ions po, yan po ay charged atom. Ang atoms po kasi, naglilipat-lipat ng electrons po nila. Yes, dahil po sa octet rule. Ngayon, pagtatanong niyo po, Ma'am, ano po yung octet rule? Ngayon po yung octet rule, yan po kasi yung parang hinahanap ng ating mga atoms. Gusto nila, yung electrons nila, complete yung shell nila. Yes, ayaw nila ng parang incomplete sila, ganon. Gusto nila matulad sa mga noble gas, sa mga noble gases po. Yes. Pero for now, sa ibang video naman po yun. Ngayon po ay ions, cations, and anions po muna tayo, okay? Okay. Ions. Ions are charged atom po. Charged atom. Sabihin, pwede po silang positive, pwedeng negative. Basta po may charge. Okay? Ngayon po, merong dalawang klase.
cation at anion. Cation po muna tayo. Gusto ko lang po i-emphasize itong letter T. Itong letter T, bayin ko lang po ng kulay para mas maalala. Ha? Ay po, cation. Bakit ko kaya ginawang ganyan? Alam nyo na, tama. Ang cation po ay positively charged. Positively charged atom. Okay? Bakit po kaya siya naging ganyan? Well, mostly, siya po ay nag-lose ng electron. No? Paalala lang po, ang atoms ay hindi po nag-iiba ang kanyang protons. Only its electrons. Okay? Let me explain po that. Kasi po, kapag ang isang atom, dinagdagan nyo po ng proton, which is almost impossible. Pero let's say, nadagdagan po siyang proton, hindi na po siya yung element na yun. Ibang klaseng element na po siya. Let's take hydrogen po for example. Hydrogen is the first element of the periodic table, di ba? Check nyo pa sa periodic table nyo. Di na kailangan. Alam niya na, memorize niya na. Okay, so, ayan Hydrogen po ang first element ng periodic table. Siya po ay may isang proton. Pag ang isang element po ay meron pong dalawang proton, siya po ay magiging helium. Yes po. Ngayon, dagdagan pa natin na isa pa. So, 3 na yung protons niya. Lithium na. Diba? So, pag doon po, makikita po natin na ang protons po ng isang element ay ang kanyang atomic number. Ayan po ay pwede pong lumabas sa board exam nyo. Pwede naman po kayo mag-notes po, no, habang ako po ay nagdi-discuss. Very, very good talaga pag ganun. Okay, balik po tayo dito sa cation and anion po na. Sa cation, siya nga po, tulad ng sabi ko, ay nag-lose. Nabawasan po ng electron. Loses electrons. Ngayon, bakit kaya ganun? Kasi nga po, ang electrons ay negatively charged. Yes po, very good. Negatively charged. So, nabawasan siya ng negative charge. Diba? So, less negative na siya. Siya po ay cation. Ang example po nito, maglagay po tayo dito na example. Mga hydrogen ions. Sample, hydrogen ions. Yan. Or hydrogen cation. Super important po yan sa lesson po natin for today, no? Kasi po mamaya magdidiscuss po tayo sa proton pump inhibitors, pati po sa HK ATPase. Okay? Okay. Keep in mind lang po yan, no? Ang next po ay anions. Anions po ay kapag sila nga po ay nag-gain. Nag-gain sila ng electron kasi ang electron ay negatively charged. Ang anion ay negatively charged atom. Nag-gain pa siya lalo ng negative charge. Sobrang negative niya na. Diba? Ayan. Teka lang Ibahin po natin ng kulay para mas maalala nyo. Gawin natin yung color red. Ayan. Ito ay negatively charged atom. Ang example naman po nun ay yung mga chloride ions. Diba po sa pharmacology nyo, module 4, na-encounter nyo po yung chloride ions, may parang minus na ganun. Yes, siya po ay an ion. No? Lagay ko lang po dito nag-gain po siya ng gain ng electrons. Pwede nyo na po i-screenshot. Ayun, napakasipag talaga. Burahin ko na po Okay. Okay po, ngayon po pag-usapan naman po natin ang protons po, no? Ito na po, importante na to. Yung hydrogen ion po, if maalala nyo po kanina, yung hydrogen cation, ito. At tinatawag din po siyang proton lang. Yes, proton. Bakit kaya? Kung babalikan nyo po sa periodic table, siya nga po yung first element, diba doon? Isa lang po ang proton niya. Wala na po siyang halos kasama Proton lang talaga siya. Diba? Ayun, siya po ay accepted as proton. Ngayon po, this is very important sa ating lesson regarding proton pump inhibitors. Bakit nga naman po? Let's go back doon sa ating proton pump inhibitors. Mag-shift na po tayo sa module 4. Module 4 na tayo. Okay. Ngayon, proton pump
inhibitors. May naalala po ba kayong proton pump inhibitors sa pharmacology? Yes, yung mga azole, omeprazole, tama ka dyan. Ngayon, wag po tayo ma-confuse sa hindi naman po lahat ng azole ay PPIs. No, may azoles po tayo na antifungal and other categories of drugs. Okay? Okay. Lagay ko na lang po dito para mas maalala. Omeprazole. Ano pa yung sunod? Espasol, hindi po ha. Esomeprazole po yun. Esomeprazole. Ano pa? Madami po yun, no? O para mabilis po tayo, hindi ko na po isusulat lahat, ha? Pero yes po, tama po kayo dyan, mga PPIs po natin. Ngayon po, alam niyo po ba na ang omeprazole ay prodrug? Naalala pa po ba ano po ang prodrug? Naalala pa? Okay lang yan pag di na. Pero pag alala pa, very good. Okay? Omeprazole, prodrug. Pag sinabi po nating prodrug, ang prodrug po ay siya ay inactive. Hindi yan panagana hanggat di mo pa nilulunok at pumunta doon sa dapat nasaan siya. Yes. Yan, baka sabihin mo, bakit tayo mga inom ng gamot na hindi nagana? Oh my God. Okay, mga pharma babies, chill. Ganito yan. Design talaga siya ng ganyan until pumunta po siya doon sa site kung nasaan siya dapat. And then doon po siya ma-activate. Okay po? I-explain ko po yan. Magandang journey to mga babies ko, ha? Burahin ko na po to, ha? Okay lang po? Sige. Okay, let's start na. Omeprazole. Ang omeprazole, susulat ko lang po ulit, mga PPIs, proton pump inhibitors, tulad po ng omeprazole, siya po ay prodrug, which means siya po ay inactive. Ngayon, di ba ginagamit po omeprazole sa mga ulcers, sa mga may GERD? Yes po, para po bumaba ang kanyang acid secretions. Paano po kaya nangyayari yun? Naku, as pharmacists, dapat alam po natin yan. Okay? Ang nangyayari po dito, pag kayo po ay uminom ng omeprazole, syempre po dapat 30 to 60 minutes before meal po, siya po ay pupunta sa acidic canaliculi ng parietal cells po. Yes po, sa stomach natin. Ngayon, ba't kaya siya napunta doon? Ang ating mga PPIs po, they work best in acidic environment. Ano po kaya mangyayari dito? Pagdating po doon sa parietal cells, ito po ay loaded, no? Marami pong hydrogen dyan. Hydrogen ions or protons. Tawagin na po natin silang protons, no? Explain ko na po to kanina. Meron din pong mga chloride anions rather. Pero ito pong chloride anions, napasok po sa mga chloride channels, no? So, chloride ion channels via chloride ion channels. Okay. Ngayon po, ang ating syempre, stomach, meron po yung hydrochloric acid. So, through ionic bond, dun po sila nagiging hydrochloric acid. Ionic bond. Ion sa ion. Okay? Ionic bond. Ang ionic bond po pala, i-explain ko lang po briefly po, no, yung mga bonds, mga 3 types of bonds. Ang ionic bond po, yan po ay yung complete transfer. Na-transfer na po yung electrons, like completely, no? Okay? Ayun po ang nangyari dito, nag-transfer ng electrons ang chloride sa protons or vice versa. Ngayon po, meron pa pong pangalawa. Ang pangalawa po ay covalent bond. Naku, very important. Dito po yung madidiscuss natin. Ang covalent bond po is yung strongest. Yan po ang pinakamatibay na bond, chemical bond. Bakit nga ba? Ba't po ganun, Professor P? Kasi po, ang covalent bond, sila po ay actually nag-share na ng electrons. Okay po? So, yung pag-share nila ng electrons, para na yung handcuffs. Kaya, syempre, pag-share na, forever na yan. Naku, handcuffs na yan, ha? Sige po. Next naman po ay yung metallic bond. Yung metallic bond, isipin nyo na lang para siyang may sea. Merong ocean ng electrons between two metallic elements or atoms. Okay po? Okay. Ilalagay ko po yung sa separate na clip. Okay po? Okay. Okay po, balik na po tayo. Dahil po sa acidic environment
sa acidic environment po ng parietal cells, ito pong omeprazole na yung inactive na drug, siya po ay makukonvert sa kanyang cation form. Yes po, ano kaya yun? Yung cation form is yung... Yes, yan po yung active form ng omeprazole, yung sulfenamide. Ilagay ko na po dito, no? Active form, sulfenamide. Ito pong sulfenamide ay magko-covalently bind doon po sa cysteine residues sa proton pump. Yes po, doon po sa HK ATPase pump. HK covalently binds to the cysteine residues in the HK ATPase pump. Yung HK ATPase pump po, yan po ay yung proton pump. Ngayon, dahil nga po covalently nag-bind siya doon, wala na. Lock na yun, handcuffs na. Kaya po, ang ating omeprazole, ano po siya, nag-work around 24 to 48 hours po siya. Yes. And then, hindi na po siya gagana, yung proton pump, unless yung ating body po ay mag-synthesize ng panibago na pong proton pump. Yes. Pwede nyo po pala i-screenshot, no? Ako may nakita akong maling spelling. Teka lang po. Pasensya na, nauuna ang utak kaysa sa kamay. ATPase. Okay? Pag sinabi po palang ACE, mostly po, yan po ay enzyme. Naku, very important po, no? Baka naalala nyo po sa lower years, paulit-ulit po yung professors nyo dyan. Okay? At dahil nangyari po yun, anong goal ba ng drug? Dahil dun, yes, tama. Wala na nito. Hindi na po makapaglabas ng hydrogen ions. Hindi na po kaya mag-pump ng protons. Kaya nga po siya proton pump inhibitor, pampatigil ng pag-pump ng protons. Yes. So, ang mission po ni omeprazole, tapos na. Diba? Na-inhibit niya na yung proton pump or yung HK ATPase pump. Okay? Ibig sabihin, anong result? Decrease in HCl. Decrease po siya ng ating acidic secretions. Pero po ang omeprazole hindi nagtatapos dyan, syempre. Kung tandaan nyo po sa inyong biopharmaceutics and pharmacokinetics or sa inyo pong mga review subjects, ang omeprazole po is an enzyme, inhibitor or inducer? Inhibitor. Explain ko po ha, boring ko na po to. Pwede nyo pong i-screenshot kung gusto nyo. Okay po, doon na po tayo sa omeprazole as a enzyme inhibitor. Yes po, tandaan nyo pa po ba kung ano pong enzyme yung ini-inhibit niya? Yun doon po sa CYP 450 family. Yes po. So, ang omeprazole is an blank inhibitor. Siyempre, enzyme. Specifically, kuha po ako ng ibang pen ha. CYP2C19. Yes, ayan po ay nasa family ng CYP450. Ngayon po, ano po ba mangyayari pag na-inhibit po itong enzyme na to? Okay. May dalawa pong pwede mangyari. Kapag ang omeprazole po ay inhibit ang enzyme na to, pag sinabi po palang inhibit, no, para po sa ating mga kababayan dyan, inhibit is pagtigil. Tinigil mo yung trabaho. Tinigil mo yung trabaho ng enzyme. Ang enzyme na yan, may dalawang trabaho. Kapag po ang gamot na tinik po ng ating pasyente ay prodrug, isa pang prodrug, pag tinigil mo yung enzyme na yan, hindi niya po makukonvert yung drug na yun, yung prodrug na yun, sa kanyang active form. Dahil po doon, ano po kaya mangyayari? Hindi po masyado mag-i-effect ang treatment po ng patient. Ngayon, ang best example po na pwede ko pong ibigay ngayon is clopidogrel. Okay? Example, prodrugs, which is inactive, clopidogrel. Ngayon po si clopidogrel, if maalala nyo po, siya po ay isang anti-platelet drug. Yes po, prodrug na anti-platelet drug. So,
Anti-platelet drug. Anti. Para hindi. Kaya ipipigil. Anong ipipigil natin? Ang platelet ng pasyente. Ipipigil ang platelet ng pasyente. Okay po, platelet. Okay. Kapag ang trabaho po ng clopidogrel ay hindi po nagawa, ano po kaya mangyayari dito? Malelesen po ang kanyang therapeutic effect. Therapeutic effect. Or actually, hindi nga po effective. Pinaka-treatment na po sa pasyente, hindi po effective. Siyempre, sayang naman yung pera, pati yung oras ng pasyente. At kawawa din siya. Trabaho po natin ay para pagalingin po ang mga pasyente, no? Actually, as a pharmacist, para po tayo doon mag-advise as medicine experts. Okay po? Dahil po dito, may higher risk of mga heart diseases or cardiovascular diseases, pati po increase in clotting. Kasi anti nga siya eh. Anti-platelet eh. Dahil po hindi nga po na-convert siya sa active form niya, wala. Hindi niya po magagawa yung dapat niyang gawin. Burahin ko na po ito ha, kasi po sa susunod po nating i-discuss ay ano naman po mangyayari kapag na-inhibit po itong enzyme sa mga active drugs na. Yes po. Okay, screenshot. Okay. Burahin ko na po ha. Okay po, ngayon naman po pag-usapan po natin ano naman po mangyari kapag na-inhibit po ang CYP2C19 enzyme sa pasyente po na nagte-take din po ng ibang active drugs. Okay po? Yung active drugs po pala yun yung mga parang normal, okay? Yung active talaga siya, normal eh. Yung hindi na po kailangan i-convert pa sa active form niya. Ganun. Okay? So, example po nito, example of active drugs. Like, meron po tayong diazepam, phenytoin, and warfarin. Ayan. Ngayon po, kapag ito naman po ang na-inhibit, ang mangyayari po, kapag tinigil nyo po yung trabaho ng enzyme, instead po na i-convert po itong mga active drugs sa more excretable form na para lumabas po siya sa katawan, tinigil nga po ang enzyme na to sa trabaho niya, masastay po siya sa katawan ng pasyente. Yes, dahil po doon mag-accumulate yung drug na to sa katawan. There will be higher, mas mataas na concentration ng drug po sa katawan. Yes, that is called your, increased drug concentration. Kasi hindi mo nalabas sa katawan eh. Diba? O, nasa loob lang yun ng katawan, which is drug toxic. Hindi, charot lang. Hindi mamamatay pa siya ito. Grabe naman. Uy ka, ma'am. Ano lang, magiging toxic lang yung level sa katawan. Kasi hindi naman po siya designed magstay long sa katawan if that is a foreign substance. It should be excreted out. Okay. Alam ko Tagalog to na video pero pasensya na. Wala eh. Papa-English si ma'am. Okay po. Pwede niyo po palang i-screenshot ulit. Huh? 1, 2, 3. Sige. Burahin ko na po ito ha. Okay po. At dahil tayo po ay pharmacist, yes po, magtitik ka ng board exam na sinasabi ko sa'yo. Hindi pwedeng mag-back out. Kaya mo yan, mga babies ko, ha? At ikaw ay alam mo sa sarili mo nag-aral mabuti, di ba? Huwag kang, susuko. Go lang, no? It's better to keep trying than it's too late. Okay? Now, for our last na clip, it's, about patient counseling. Yes, sobrang common po nito. Lalo na, Diyos ko po, sorry, may ipis na lumipad. Okay, sorry. Lalo na po, important po ito sa pagiging pharmacist po natin, lalo na po sa community pharmacist. Yes, tayo po ay yung last na makakaharap ng pasyente bago po niya makuha yung gamot. So, ibigay na natin ang best natin mag-advise, diba? Oh, yes. Diba? Okay. Unahin po natin sa paano po pag-inom ng omeprazole. Mostly po ang physicians magpe-prescribe po ng mga 30 minutes to 60
minutes before meal po. 30 minutes to 60 minutes for meal. Ayan po, ano po kaya mangyayari kapag sinama po nito natin sa pagkain? Kasi minsan, di ba, nakakalimutan po ng pasyente natin or baka hindi naman po sila nasabihan. Ang mangyayari po nito, hindi po maa-absorb ng ayos yung PPI, yung proton pump inhibitors po natin, mga omeprazole, esomeprazole, pantoprazole. Hindi po siya ma-absorb ng ayos. Gawa po, food delays the absorptions of your proton pump inhibitors. Pakilala po yun, ay sulat ko lang po, no? Food delays, binabagalan ang absorption of PPIs. Okay? Ngayon po, sa chronic use po ng ating mga PPIs, syempre po, mataas ang chance na magkaka-side effect na po. Yes, pwede pong magka-hypomagnesemia, vitamin B12 deficiency, osteoporosis, pati po increased infections, lalo na po sa mga strain sa mga C. diff. Ngayon po, paano po kapag ang omeprazole, pinaghalo po natin ng antacid? Hindi naman po siya tabu, pero according to chemistry din po kasi na ang ating omeprazole, our PPIs works best in an acidic environment. Pero po kapag ang ating mga physicians ay nag-prescribe po ng antacid, ayun na po yun. They should consult their physician regarding that na lang po. Okay? Okay. Or tayo po as pharmacists, kausapin po natin ang kanilang physicians. Dahil po sa side effect po ng omeprazole, mostly ang best po na alternative ay pantoprazole. Ayun nga lang po, depende po yun sa physician kung ayun po ang ipe-prescribe sa pasyente. So, ayun. Uy, kamusta ka naman? Nandito ko pa rin ba sa hanggang dulo ng aking lecture? Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, I'm so proud of you na nag-stay ka, nag-aral ka mabuti. Biro mo sa lahat ng pwede mong panoorin sa akin ka pa lumapit. Diyos ko, grabing dedication po yan and I'm really proud of you for grabe. Super proud of you. Sobrang sipag mo and deserve nyo po talaga ang lahat ng mabubuti sa buhay. Okay? For now, tapos na po ang ating discussion. Nag-discuss po ako tungkol sa general chemistry at paano po siya na-link sa pharmacology. Nag-lecture din po ako tungkol sa patient counseling. And ayun na po ang summary ng ating video. So maraming salamat po sa pili na sa pagpanood ng video na ito. And gusto ko lang po manghingi ng pasensya sa mga error sa spelling. And pati po sa pagtagalog ko, sa totoo lang po, kinakabahan po ako. Kasi ako po ay more on sa English po talaga or Taglish. Ayan po, I did my best and I know you did your best too and very good ka dyan. Okay? Okay. Thank you po and iiwan ko po ang mga details ko sa link below. Papasa po kayo, mag-take po kayo ng board exam. Pharmacist na yan. Yes, let's go. Study hard, rest well, and huwag masyado paguri ng sarili, ha? Pahinga. Bye! Bye! Professor P out.